Sinasabing ang pag-ibig ay isang banal na sakripisyo. Ngunit paano kung ang sakripisyong iyon ay magsilbing lason na dahan-dahang kumikitil sa iyong pagkatao? 3 taon. 1,085 araw na nanahimik si Serafina sa gitna ng mansyon ng mga Buenavista. Sa loob ng mga pader na iyon, hindi siya asawa. Siya ay isang aninong walang tinig, isang aliping binihisan ng huwad na pagmamahal. Habang ang bango ng mga mamahaling pabango ay humahalo sa amoy ng kanyang pawis mula sa walang katapusang gawaing bahay, pilit niyang tinitiis ang bawat matatalim na salitang tila mga latay sa kanyang kaluluwa. Ngunit sa gabing ito, sa gitna ng ingay ng piyesta at kislap ng mga kristal, ang pasensya ay umabot na sa kanyang hangganan. Ang bawat barya na itinapon sa kanyang muka ay naging mitya ng isang apoy na matagal na niyang ikinukubli. Hindi nila alam, ang babaeng tinatawag nilang pulubi ay ang siyang may hawak ng kanilang hininga. Makinig sa isang kwento ng pagtitiis, pagtataksil at ang matamis na pagbawi sa isang dangal na kailanman ay hindi kayang bilhin ng salapi. Dahil ang tunay na hiyas, gaano man ibaon sa putikan, ay muling kikinang sa tamang panahon. Ito ang dangal ng Alcantara. Huwag mong kalimutang bumili ng pampalasa, Serafina. Baka pati ang panlasa ng mga bisita namin ay madamay sa pagiging dukha mo. Ang boses ni Doña Marcela ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa nag-aapoy na pisngi ni Serafina. Kasunod nito ay ang tunog ng isang soup ng basang pera na tumama sa semento, eksaktong sa paanan ng kanyang mga lumang tsinelas. Ang mga barya ay nagkalat, umiikot sa maruming sahig ng kusina, bago tuluyang huminto sa gitna ng katahimikan. Nanigas ang buong katawan ni Sarah. Ang bawat butil ng pawis na dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang noo patungo sa kanyang leeg ay tila naging mga kamay na sumasakal sa kanyang hininga. Suot ang kanyang kupas na duster, na may mantsa pa ng toyo, dahan-dahan niyang tiningnan ang mga baryang nakahandusay sa putikan. Bakit? Yan ang tanong na paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Tila isang alon na pilit siyang nilulunod sa gitna ng sarili niyang tahanan. Ganito na lang ba ang halaga ko? Pagkatapos ng 3 taon ng paglilingkod ng walang reklamo, ganito na lang ba ang sukli sa bawat gabing hindi ko ipinikit ang aking mga mata para lamang masiguradong maayos ang bawat sulok ng mansyong ito? Ang halimuyak ng nilulutong hamonado para sa 50 bisita ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling pagkapagod. Ngunit ang mas masakit ay ang bango ng mamahaling pabango ni Doña Marcela, na tila ba ipinapaalala sa kanya na siya ay isang dayuhan sa mundong ito ng mga mararangya. Ano pang tinititig-titig mo riyan? Pulutin mo ang perang yan at magmadali ka na sa palengke. Nakakahiya sa mga business partners ni Paulo kung mahuhuli ang hapunan. Ang muling pag-atake ng matanda, habang pilit na inaayos ang kanyang brilyanteng hikaw, dahan-dahang yumuko si Sarah. Ang bawat buto sa kanyang likuran ay tila tumutunog sa bigat ng kahihiyan. Isa-isa niyang pinulot ang mga barya, ang malamig na metal ay dumidikit sa kanyang nanginginig na palad. Sa bawat pagdampot niya, naaalala niya ang boses ng kanyang ama sa Cebu, ang boses na nagsabing siya ang kanyang pinakamahalagang hiyas. Kung alam lang ng kanyang ama na ang hiyas na iyon ay kasalukuyang dinudungisan ng putik ng mga Buenavista. Nang makatayo siya, pumasok si Paulo sa kusina kasama ang 2 dayuhang investor. Ang kanyang asawa ay mukhang kagalang-galang sa kanyang itim na Amerikana, malayo sa anyo ni Sarah na mukhang isang ordinaryong katulong. Serafina, hiha, magpagmamano ka sa iyong biyanan, ang utos ni Paulo, bagaman ang kanyang mga mata ay pilit na umiiwas sa tingin ni Sarah. Ipakita mo sa aming mga panauhin kung gaano ka karespetado sa pamilyang ito. Naramdaman ni Sarah ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ito ang pinakamasakit na bahagi ng kanilang fiesta. Ang pagpapakitang tao sa harap ng iba habang ang kanyang kaluluwa ay dahan-dahang namamatay. Lumapit siya kay Doña Marcela at kinuha ang tuyo at malamig na kamay nito. Idinikit niya ang kanyang noo sa likod ng palad ng matanda. Naramdaman niya ang marahas na pagbawi ng kamay ni Marcela, na tila ba nandidiri itong madikitan ng balat ni Sarah. Masyado ka nang matagal sa kusina, Sarah. Doon ka na lang kumain sa likod kasama ang mga pusa. Hindi nararapat ang isang dukha sa gitna ng mga hari. Ang pabulong na sabi ni Marcela na sapat na upang marinig ni Sarah, bago ito humarap sa mga bisita ng may pinakamatamis na ngiti. Tumalikod si Sarah, bitbit ang mga barya at ang kanyang durog na dignidad. Ngunit bago pa siya makalabas ng pinto, isang nakakangilong tunog ng pagbasag ng porselana
ang umalingaw-ngaw mula sa sala. Ang paboritong asul na vase ni Doña Marcela, ang pinakamahalagang gamit sa mansyon, ay nagkadurog-durog sa sahig. Sa tabi nito, nakatayo si Josefina, ang kapatid ni Paulo, na may hawak na baso ng alak at isang mapanuring ngisi. "Mama, tingnan mo si Sarah. Sinadya niyang banggain ang vase mo dahil sa sama ng loob." Ang hiyaw ni Josefina. Ang lahat ng mata ay bumaling kay Serafina. Ang katahimikan sa mansyon ay biglang napuno ng isang mapanganib na tensyon na tila ba ang bawat hininga sa loob ng silid ay naging isang pako na nakahandang ibaon sa kanyang krus. Nakita ni Sarah ang pulang ilaw ng cellphone ni Rosalinda sa gilid, ang live stream na maghahatid ng kanyang huling kahihiyan sa buong barangay. "Tingnan mo ang sarili mo, Serafina. Mas may halaga pa yata ang dumi sa sahig namin kaysa sa dangal mo ngayon." Ang boses ni Doña Marcela ay tila isang matalim na kutsilyong humihiwa sa hangin ng malawak na sala. Sa paligid ng mga basag na piraso ng mamahaling porselana, ang katahimikan ay naging isang dambuhalang bigat na dumadagan sa mga balikat ni Sarah. Nararamdaman niya ang malalamig na tingin ng mga dayuhang investor na tila ba isa siyang hayop sa zoo na nagpakita ng hindi magandang asal. Hindi pa man nakakasagot si Sarah, mabilis na lumapit si Josefina. Hawak nito ang isang baso ng matingkad na pulang alak. Sa isang mabilis at sadyang pagkilos, itinalikod ni Josefina ang baso. Ang malamig at malagkit na likido ay dahan-dahang gumapang mula sa balikat ni Sarah, dinudumihan ang kaisa-isa niyang desenteng damit na itinago niya para sa okasyong ito. Ang pula ng alak sa kanyang puting duster ay tila isang sariwang sugat na sumisimbolo sa kanyang unti-unting pagkaubos. "Ay, sorry Ate Sarah. Masyado kasi akong nagulat sa ginawa mo sa vase ni Mama," ang sabi ni Josefina sa isang tono na puno ng peking pagsisisi. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. "Paolo, look! Pati ang dress niya, kasing dumi na ng konsensya niya." Tumingin si Sarah kay Paolo, naghahanap ng kahit katiting na pagtatanggol. Ngunit ang kanyang asawa ay mabilis na lumapit kay Doña Marcela upang paypayan ito. Tila ba ang kahihiyan ni Sarah ay isang dumi na ayaw niyang madikitan. "Tama na ang pag-iinarte, Serafina," ang sigaw ni Doña Marcela. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw hanggang sa labas ng mansyon. "Hindi lang pala ang vase ko ang binasag mo. Nasaan ang emerald necklace ko? Yung nakapatong sa table sa tabi ng vase kanina? Magnanakaw. Alam ko na, balak mong itakas iyon para may maipadala ka sa pamilya mong pulubi sa probinsya." Sa sandaling iyon, lumapit si Rosalinda, ang kapitbahay na tila laging may dalang bagyo sa kanyang mga kamay. Nakataas ang kanyang cellphone, ang lente ay nakatutok ng diretso sa namumutlang mukha ni Sarah. "Hello mga kabarangay, live po tayo rito sa mansyon ng mga Buenavista," ang masayang sabi ni Rosalinda sa kanyang mga viewers. "Nakikita niyo ba? Heto ang purita na asawa ni Paulo, na huling nagnanakaw at nambabasag ng gamit sa gitna ng fiesta. Akalain niyo, sa kabila ng kabaitan ng mga Buenavista, ahas pala ang dinala nila sa loob ng bahay." Naramdaman ni Sarah ang panginginig ng kanyang mga kamay sa loob ng kanyang bulsa. Doon naramdaman niya ang isang matigas at pamilyar na bagay. Ang kanyang singsing na may tatak ng pamilya Alcantara, ang kaisa-isang koneksyon niya sa kanyang tunay na pagkatao. Dahan-dahan niyang hinigpitan ang hawak dito, pilit na kumukuha ng lakas mula sa gintong hindi alam ng mga taong ito na pag-aari niya. "Lumuhod ka, Serafina," ang madiing utos ni Paulo na sa wakas ay nagsalita, ngunit hindi upang iligtas siya. "Lumuhod ka at humingi ka ng tawad kay Mama at sa mga bisita natin. Huwag mo nang dagdagan ang kahihiyang ibinibigay mo sa apelido ko." Parang gumuho ang buong kisame ng mansyon sa ulo ni Sarah. Ang lalaking nangakong magiging kuta niya ay siya pang nagtutulak sa kanya sa putikan. Sa ilalim ng nakasisilaw na ilaw ng chandelier at sa harap ng libu-libong nanonood sa live stream, dahan-dahang itinukod ni Sarah ang kanyang mga tuhod sa malamig na marmol. Ang bawat segundo ng kanyang pagbaba ay tila isang taon ng pagdurusa. Habang nakaluhod sa gitna ng mga basag na porselana at mantsa ng alak, naramdaman ni Sarah ang isang malalim na hapdi sa kanyang puso. Hindi ito dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa pagkilala na ang pamilyang ito ay hindi nararapat sa kahit isang butil ng kanyang luha. Sa kanyang pagtungo, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga anino sa sahig. At doon isang malamig na kapasyahan ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi na siya ang Serafina na nangarap ng simpleng buhay kasama si Paulo. Ang Serafina na iyon ay dahan-dahan nang namamatay kasabay ng pagtulo ng alak sa kanyang damit. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluhod,
Napansin ni Sarah ang isang bagay sa ilalim ng sofa. Isang maliit na kislap ng berde. Ang emerald necklace na sinasabing ninakaw niya ay sadyang itinago doon. Lumingon siya kay Josephina at nakita ang isang mabilis na pag-iwas ng tingin ng dalaga. Hindi pa tapos ang gabi at sa bawat click ng camera ni Rosalinda, dahan-dahang inililibing ng mga Buenavista ang kanilang sariling dangal nang hindi nila nalalaman. Sarah, tumigil ka na sa pag-iyak. Pagod na ako sa drama mo ngayong araw. Ang boses ni Paulo ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang puso ni Serafina. Nakaupo si Sarah sa gilid ng kanilang kama. Pilit na kinukuskus ang mantsa ng alak sa kanyang damit gamit ang isang basang bimpo. Ang bawat hagod niya ay puno ng pait. Tila ba sinusubukan niyang burahin hindi lamang ang dumi sa tela, kundi pati na rin ang bakas ng kahihiyang tinamo niya sa harap ng mga bisita. Dahan-dahang lumapit si Paulo at naupo sa tabi niya. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Isang haplos na dati ay nagbibigay sa kanya ng init, ngunit ngayon ay tila dampi ng isang uod na nag-iiwan ng malapot na lason. Intindihin mo naman si Mama Sarah, matanda na siya at alam mo namang kailangan natin ang suporta niya para sa Buenavista Logistics. Isang maliit na sakripisyo lang naman ang hinihingi niya, ang magpakumbaba ka sa harap ng mga investors. You were nothing until we took you in, remember? Utang mo sa pamilyang ito ang bawat pagkain kinakain mo at ang bubong na tinitirhan mo. Naramdaman ni Sarah ang pagsikip ng kanyang lalamunan, na tila ba may mga tuyong buhangin na bumabara sa kanyang bawat paghinga. Tumingin siya sa kanyang asawa, ang lalaking 3 taon niyang ipinaglaban, ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang mga lihim na yaman para lamang maisalba ang kumpanya nito. Utang, Paulo? Iyan ba ang tingin mo sa 3 taon nating pagsasama? Isang mahabang listahan ng utang na kailangan kong bayaran ng aking dangal? Ang boses ni Sarah ay mahina. Halos isang bulong na lamang na nilalamon ng katahimikan ng silid, ngunit bawat salita ay may talim ng isang naghihingalong pangarap. Huwag kang maging ungrateful, Serafina. Kung hindi dahil sa pangalang Buenavista, mananatili kang isang hamak na probinsyanang walang kinabukasan. Tiisin mo na lang, para sa atin din ito. Lumabas si Paulo ng silid upang maligo. Iniwan si Sarah sa gitna ng naglalakihang anino ng kanilang kwarto. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, nahagip ng kanyang paningin ang briefcase ni Paulo na naiwang bahagyang nakabukas sa ibabaw ng mesa. Isang dokumentong may kulay asul na selyo ang sumisilip mula sa loob nito. Dahan-dahang tumayo si Sarah. Ang bawat yabag niya sa makapal na alpombra ay hindi gumagawa ng tunog. Tila ba isa siyang multong naglalakad sa sarili niyang kuta. Nang makuha niya ang dokumento, tila tumigil ang pintig ng kanyang puso. Ito ang titulo ng kanilang mansyon. Ang bahay na itinayo gamit ang perang ipinamana sa kanya ng kanyang ama, ang bahay na dapat ay sa kanilang dalawa ni Paulo. Ngunit sa dokumentong hawak niya, ang pangalan niya ay burado. Ang mansyon ay opisyal nang inilipat sa pangalan ni Doña Marcela bilang isang donasyon. Hindi lang iyon. Sa ilalim ng titulo ay ang mga bank statements ng kumpanya. Nakita ni Sarah ang mga sunod-sunod na pag-withdraw mula sa kanyang personal na savings account na sadyang ginawang joint account ni Paulo noon. Ang bawat milyong kinuha ay itinala ni Paulo bilang business loan mula sa Buenavista family na tila ba ang sarili niyang pera ay utang na loob pa niya sa pamilya ng asawa. Isang mapait na tawa ang muntik ng kumawala sa mga labi ni Sarah. Ang utang na loob na laging isinusumbat sa kanya ay isa palang dambuhalang bitag na idinisenyo upang sipsipin ang bawat hibla ng kanyang yaman at pagkatao. Sa loob ng 3 taon, hindi siya naging asawa. Siya ay naging isang bangkong ninanakawan habang pinagmumukhang pulubi. Narinig niya ang pagpatay ng gripo sa banyo. Mabilis niyang ibinalik ang mga papel sa briefcase at muling naupo sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tuhod upang pigilan ang panginginig. Lumabas si Paulo, nakatapis lamang ng tuwalya at may ngiting tila walang bahid ng kasalanan. Lumapit siya kay Sarah at hinalikan ito sa noo. Isang halik na tila ba ay pagmamarka sa isang ari-arian na malapit ng itapon. Matulog ka na, love. Bukas may isa pa tayong mahalagang meeting sa mga Alcantara partners. Kailangan mong maging maayos dahil kailangan nating kumbinsihin silang mag-invest pa ng mas malaki. Huwag mo kaming ipapahiya, okay? Nang pumikit si Sarah, hindi dilim ang kanyang nakita, kundi ang nagbabagang apoy ng katotohanan. Alam na niya ang lahat. Ang bawat haplos ni Paulo ay lason
at ang bawat salita ng kanyang biyenan ay kadena. Ngunit sa gitna ng kanyang pighati, naramdaman niya ang malamig na metal ng kanyang singsing sa bulsa ng kanyang duster. Isabel, ikaw na lang ang tanging pinagkakatiwalaan ko sa bahay na ito. Pagod na akong magtago, Isabel. Pagod na ako. Ang boses ni Serafina ay parang isang marupok na sinulid na malapit ng mapatid. Sa loob ng maliit at madilim na silid ng mga katulong o maamedham ko kakibyahatam, kung saan madalas siyang tumatakas kapag hindi na niya kaya ang lupit ni Doña Marcela. Niyakap niya ng mahigpit si Isabel. Si Isabel ang matagal nang naninilbihan sa mga Buenavista. Ang tanging taong nag-aabot sa kanya ng baso ng tubig matapos siyang pagmalabisan ng kanyang biyenan. Naramdaman ni Sarah ang pagyakap ni Isabel sa kanya, ngunit ang yakap na iyon ay hindi nagbibigay ng init. Ito ay tila isang malamig na pamamaalam. Ang mga kamay ni Isabel ay nanginginig sa balikat ni Sarah, at ang bawat hikbi ng matanda ay may dalang pait na hindi maipaliwanag. Ate Isabel, bukas ay matatapos na ang lahat. Narito sa loob ng vault na ito, ang lahat ng ebidensya laban kay Paulo at sa nanay niya. Ang mga original contracts na nagpapatunay na pera ko ang bumuhay sa kanila. Ang pabulong na revelasyon ni Sarah habang itinuturo ang isang maliit na bakal na kahon na nakatago sa likod ng mga lumang lino. Ikaw ang hahawak ng master key, Isabel. Kung may mangyari sa akin sa meeting bukas, ilabas mo ito at tawagan ang mga Alcantara. Hindi sumagot si Isabel. Ang tanging maririnig sa silid ay ang mabigat at mabilis na paghinga ng matanda at ang mahinang pagugong ng lumang electric fan sa sulok. Paglipas ng ilang oras, sa kailaliman ng gabi, nagising si Sarah sa isang kakaibang tunog, ang mahinang pagkiskis ng metal sa loob ng kanyang silid. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Nakatayo si Isabel sa harap ng vault. Ang master key ay nasa kamay nito at ang pinto ng bakal na kahon ay dahan-dahang bumukas ng walang anumang ingay. Mabilis na kinuha ni Isabel ang mga folder at dokumentong lulan nito. Isabel, anong ginagawa mo? Ang tanong ni Sarah ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Napatalon si Isabel sa gulat, ang mga dokumento ay halos malaglag sa sahig. Ngunit bago pa makagalaw si Sarah, bumukas ang malakas na ilaw ng silid. Nakatayo sa pintuan si Doña Marcela, suot ang kanyang mamahaling satin na balabal. Kasama si Josefina. Ang ngiti sa mga labi ng matanda ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa buong silid. Masyado kang naging kampante, Serafina. Nakalimutan mo yata na sa bahay na ito, lahat ay may presyo. Ang malamig na sabi ni Marcela. Isabel, bakit? Ang nanginginig na tanong ni Sarah. Ang kanyang mga luha ay nagsimula ng pumatak. Itinuring kitang ina, tinulungan kita noong kailangan mo ng pera para sa operasyon ng anak mo. Humagulgol si Isabel at lumuhod sa paanan ni Sarah. Ngunit ang mga dokumento ay iniabot niya kay Doña Marcela. Sorry, Sarah, patawarin mo ako. Binantaan ako ni Doña Marcela. Kapag hindi ko ibinigay ang mga papel na ito, papatalsikin ang anak ko sa eskwelahan. Mawawalan kami ng matitirhan. Wala akong magawa, Sarah. Kailangan ko ring protektahan ang sarili kong dugo. Kinuha ni Doña Marcela ang mga folder at dahan-dahang pinunit ang unang pahina ng orihinal na kasunduan sa harap ng mukha ni Sarah. Ang bawat punit ng papel ay tila tunog ng pagguho ng huling pag-asa ni Serafina. Isang hamak na katulong ay mananatiling katulong, Isabel, at ang isang basurang tulad mo, Serafina, ay mananatiling basura. Ang panunuya ni Josefina habang kinukuha ang master key mula kay Isabel. Ngayong wala na ang mga original contracts mo, ano nang ilalaban mo bukas? Wala ka ng patunay na ikaw ang nagpondo sa amin. Sa paningin ng batas, lahat ng yaman ni Paulo ay pag-aari ng pamilya Buenavista. Lumapit si Doña Marcela kay Sarah at hinawakan ang kanyang baba ng may matinding puwersa. Ang bango ng kanyang mamahaling cream ay tila sumasakal kay Sarah. Ngayong gabi, Serafina, matatapos na ang pananatili mo rito. Bukas na bukas, bago sumikat ang araw, itatapon kita sa kalsada kung saan ka nararapat. Wala kang dalang kahit na ano, kundi ang kahihiyang ibinigay mo sa amin. At huwag na huwag mo nang susubukang banggitin ang pangalang Alcantara dahil sino ang maniniwala sa isang pulubing asawa na wala mang lang hawak na isang pirasong papel. Naiwang mag-isa si Sarah sa gitna ng kanyang silid. Nakaluhod sa sahig habang pinagmamasdan ang mga maliliit na piraso ng kanyang mga pangarap na nagkalat sa alpombra.
Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila humahalo sa alikabok ng kanyang pagkatalo. Ngunit sa labas ng mansyon, sa gitna ng bumubuhos na ulan, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng gate. Isang babaeng may hawak na payong ang bumaba, si Teresita luwalhati. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bintana ni Sarah, at ang kanyang mukha ay Buena Vista lumabas ka. Walang puwang ang isang basurang gaya mo sa pamamahay na ito. Ang boses ni Doña Marcela ay tila isang matalim na hagupit na humiwa sa gitna ng katahimikan ng gabi. Bago pa man makasagot si Serafina, naramdaman niya ang marahas na pagtulak sa kanya palabas ng malaking pintuan ng mansyon. Kasunod nito ang tunog ng pagbagsak ng kanyang maliit na maleta sa basang semento ng driveway. Ang pinto ay mabilis na isinara, na tila ba isang pinal na hatol na nagbubura sa 3 taon ng kanyang buhay bilang isang Buena Vista. Nanigas ang buong katawan ni Sarah sa ilalim ng biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Ang lamig ng bawat patak ay tumatagos sa kanyang manipis na damit, ngunit mas matindi ang lamig na nararamdaman niya sa kanyang puso. Nakatingala siya sa bintana ng kwarto nila ni Paulo, umaasang makikita ang kanyang asawa na lalabas upang bawiin siya. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang pagpatay ng ilaw sa silid na iyon, isang malupit na hudyat na ang lalaking minahal niya ay kampante ng natutulog habang siya ay itinatapon sa kalsada. Naramdaman ni Sarah ang pag-urong ng kanyang dila. Ang bawat hikbi ay parang tuyong abo sa kanyang lalamunan. Napaupo siya sa tabi ng kanyang maleta, hinahayaang humalo ang kanyang mga luha sa baha ng ulan. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay wala na siyang kahit na ano. Ang kanyang mga dokumento ay sunog na, ang kanyang tiwala ay pira-piraso na, at ang pamilyang pinangarap niya ay naging isang dambuhalang bangungot na lumamon sa kanyang dangal. Saan ako nagkulang? Ang pabulong na tanong ni Sarah sa kawalan. Ang kanyang boses ay nilalamon ng tunog ng kulog sa kalangitan. Ganito na lang ba ang halaga ng lahat ng sakripisyo ko? Sa gitna ng kadiliman at ng nakabubulag na ulan, isang pares ng naglalakihang ilaw, mula sa isang sasakyan, ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang tunog ng makina ay huminto ilang metro lamang, ang layo, mula sa kinaroroonan niya. Bumukas ang pinto ng sasakyan, at isang babaeng may hawak na malaking payong ang mabilis na lumakad patungo sa kanya. Serafina, tumayo ka riyan. Hindi nararapat sa isang alkantara ang lumuhod sa putikan ng mga Buena Vista. Ang boses na iyon ay mahinahon, ngunit puno ng isang uri ng lakas, na tila ba kayang magpatigil sa bagyo. Tumingala si Sarah at nakita ang mukha ni Teresita luwalhati. Dahan-dahang inalis ni Teresita ang kanyang suot na makapal na jacket at binalot ito sa nanginginig na mga balikat ni Sarah. Ang init ng tela ay tila isang munting himala na nagpabukas sa mga nakasara niyang pandama. Miss Teresita, bakit kayo narito? Ang nanginginig na tanong ni Sarah. Inalalayan siya ni Teresita na tumayo at dinala sa loob ng mainit na sasakyan. Doon sa loob ng ligtas na espasyo, tinitigan ni Teresita si Sarah ng may malalim na pag-unawa. Dahil 10 taon na ang nakalilipas, Sarah, ako ang babaeng itinapon din sa labas ng pintong iyan. Ako ang dating manager ng kanilang kumpanya na biktima rin ng katusuhan ni Marcela. Pinalabas nilang nagnakaw ako para lamang hindi nila bayaran ang aking mga share. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresita habang binubuksan niya ang kanyang bag at may inilabas na isang maliit na bagay. Isang kulay pilak na USB drive. Akala ni na Paulo at Marcela ay nakuha na nila ang lahat ng alas mo ng tridorin ka ni Isabel, ang madiing sabi ni Teresita. Pero hindi nila alam na bago pa man mawala ang mga original contracts mo, nagawa ko ng i-backup ang lahat ng digital logs ng Buena Vista Logistics mula sa main server. Narito ang bawat sentimong ninakaw nila sa iyo, Sarah. Narito ang bawat lagda ni Paulo sa mga dummy accounts na ginamit nila para sipsipin ang yaman mo. Naramdaman ni Sarah ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang pag-asa na akala niya ay tuluyan ng namatay ay tila muling nag-aapoy sa kanyang mga mata. Sa bawat patak ng ulan sa bintana ng sasakyan, nakikita niya ang bawat mukha ng mga taong yumurak sa kanya. Ngayon, Serafina, ang bulong ni Teresita habang inilalagay ang USB sa palad ni Sarah. Ito na ang iyong sandata. Handa ka na bang ipakita sa kanila kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng bawat hibla ng buhay na tinatamasa nila ngayon? Hinigpitan ni Sarah ang hawak sa USB. Ang kanyang panginginig ay nawala. Pinalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon.
Tumingin siya sa mansyon ng mga Buenavista sa huling pagkakataon bago sila umalis. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa kanyang pag-alis. Ito ay tungkol sa kanyang pagbabalik. Bilang isang Alcantara, nasisingil sa bawat butil ng pait na ipinalunok sa kanya. Ang bawat patak ng ulan na humuhugas sa aking balat ay tila nagtatanggal na rin ng maskara ng pagiging isang martir. Sa gitna ng dilim, ang Serafinang laging nakayuko ay dahan-dahan nang naglalaho at ang tunay na tagapagmana ng mga Alcantara ay nagsisimula ng gumising. Sa loob ng isang marangyang suite sa isang tanyag na hotel sa Makati, nakatayo si Serafina sa harap ng malaking salamin. Wala na ang kanyang kupas na duster na amoy toyo at pawis. Wala na ang kanyang mga paang puno ng paltos dahil sa walang katapusang pagtakbo sa utos ni Doña Marcela. Ngayon, nakabalot siya sa isang malambot na puting robe at ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang mukha na may taglay na talim at ganda na matagal niyang ikinubli. Dahan-dahan niyang kinuha ang maliit na itim na kahon sa ibabaw ng mesa. Sa loob nito ay ang kanyang huling alas, ang Alcantara signet ring. Ang gintong ito ay hindi lamang alahas. Ito ang simbolo ng kapangyarihan ng kanyang pamilya sa Cebu na may kakayahang magpabagsak ng mga kumpanya sa isang iglap lamang. Miss Sarah, handa na po ang lahat. Ang mahinahong boses ni Teresita mula sa likuran. Nakasuot na rin ito ng formal na terno, handang tumayo bilang kanang kamay ng babaeng minsan ay itinuring niyang biktima, ngunit ngayon ay nakikita niya bilang isang reyna. Dahan-dahang isinuot ni Sarah ang singsing sa kanyang daliri. Naramdaman niya ang malamig na metal na tila nagbibigay ng kuryente sa kanyang mga ugat. Kinuha ni Sarah ang kanyang telepono at may dinial na numero na 3 taon niyang hindi tinawagan. Ang bawat ring ay tila isang pagbilang ng mga huling sandali ng kaligayahan ng mga Buenavista. "Father, it's me, Serafina." Ang kanyang boses ay malamig, matatag, at walang kahit anong bakas ng pag-aalinlangan. "I'm coming home to the business. I want you to start the hostile takeover of Buenavista Logistics. I-freeze nyo ang lahat ng kanilang assets sa ilalim ng Alcantara Group. Gusto kong makita kung paano gumapang sa lupa ang mga taong akala ay sila ang nagmamay-ari ng mundo." Narinig niya ang malalim na buntong hininga ng kanyang ama sa kabilang linya, isang buntong hiningang puno ng galak at paghihintay. "Matagal ko itong hinintay, anak. Consider it done. Bukas na bukas din, ang pangalang Buenavista ay magiging isang alaala na lamang sa mundo ng transportasyon." Pagkababa ng telepono, humarap si Sarah kay Teresita. "Teresita, ihanda mo ang pinakamahal na damit na mayroon sa vault ko. Bukas ay ang huling gabi ng fiesta ng mga Buenavista. Doon sila magdiriwang para sa kanilang mga bagong investors at doon ko rin ipapatikim sa kanila ang pait ng katotohanan." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sarah habang tinitingnan ang USB na nasa kanyang palad. Akala ni Paulo, ang utang na loob ko sa kanila ang magpapaluhod sa akin habang buhay. Ngayon, ipakikita ko sa kanya kung magkano ang presyo ng bawat sampal at bawat pag-alipusta na ginawa nila. Ngunit sa gitna ng kanyang paghahanda, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Isang larawan ni Isabel na nakagapos sa loob ng isang madilim na bodega at sa ilalim nito ay ang mga salitang, "Huwag kang magpapakita sa meeting bukas kung gusto mong makitang buhay ang iyong huling kakampi." Nanigas ang buong katawan ni Sarah. Ang kislap ng kanyang singsing ay tila nabalot ng anino. May alam ba si Paulo sa kanyang tunay na plano o may mas malalim pang kaaway na nagtatago sa likod ng mga Buenavista? Ang bansa ng mga Alcantara ay malapit ng sumabog. Ngunit ang buhay ng isang inosenteng tao ang nakataya sa bawat hakbang ni Serafina. Ang bawat kislap ng mga kristal sa loob ng mansyong ito ay tila mga matang nangungutya, ngunit hindi nila alam na ang gabing ito ay hindi para sa kanilang pagdiriwang, kundi para sa aking paghukom. Sa loob ng mansyon ng mga Buenavista, ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak at mamahaling alak ay pumupuno sa hangin. Ang mga tawanan ng mga pinaka-impluwensyadong negosyante sa bansa ay maririnig hanggang sa labas ng bakod. Sa gitna ng sala nakatayo si Doña Marcela, suot ang kanyang pinakamagarbong terno at ang emerald necklace na kailanman ay hindi naman nawala. "I'm so sorry everyone if my son's wife couldn't join us tonight." Ang malakas na pahayag ni Marcela sa kanyang mga panauhin, ang kanyang boses ay puno ng peking lungkot. Masyado kasing mababa ang loob ni Serafina. She couldn't handle the pressure of being a Buenavista. She decided to go back to her roots.
Somewhere in the province, I guess. Narinig ni Paulo ang mga bulong ng mga investors. Nakita niya ang mapanuring ngiti ni Josefina sa gilid. Kampante sila. Akala nila ang pagbabanta kay Isabel ay sapat na upang tuluyang ibaon si Serafina sa limot. Akala nila ang pagpunit sa mga dokumento ay ang huling tuldok sa kwento ng babaeng kanilang minalit. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag nang marinig ang tunog ng isang malakas na makina sa labas. Isang mahaba at makintab na itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng driveway. Ang lahat ng mga panauhin ay napatigil sa kanilang pag-uusap at napalingon sa malaking pintuan. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Ang tunog ng paglapat nito sa semento ay tila isang hudyat ng digmaan. Lumabas ang isang gwardya na naka-uniforme at dahan-dahang binuksan ang pintuan para sa isang panauhing hindi inasahan ng lahat. Nang tumapak ang isang sapatos na may mataas na takong at nagniningning na mga diamante sa pulang carpet, tila tumigil ang paghinga ni Paulo. Isang babae ang pumasok sa loob ng mansyon, isang babaeng nakasuot ng isang midnight blue na gown na gawa sa pinakamahal na lace ng Cebu. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang awtoridad, at ang kanyang leeg ay pinalalamutian ng isang kwintas na mas makinang pa sa anumang hiyas na mayroon si Marcela. "Is that Serafina?" Ang pabulong na tanong ng isang investor. "No way, she looks like a goddess," ang sagot ng isa pa. Napatayo si Doña Marcela, ang kanyang baso ng champagne ay halos malaglag sa kanyang nanginginig na kamay. Si Paulo naman ay tila naging estatwa sa gitna ng sala. Ang babaeng nasa harap nila ay hindi ang Serafina na kanilang itinapon sa ulanan. Ito ang Serafina na ang mga mata ay kasing lamig ng sementong tinulugan niya kagabi, ngunit ang tindig ay kasing tayog ng mga gusaling pag-ari ng kanyang pamilya. "Good evening, everyone. I hope I'm not too late for the announcement." Ang boses ni Serafina ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, malinaw at matatag. Lumapit si Paulo, ang kanyang mukha ay puno ng kalituhan at galit na may halong takot. "Sarah, what are you doing here? At saan mo nakuha ang mga suot mo? Are you trying to embarrass us again?" Ngumiti si Serafina, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Embarrass you, Paulo? I'm just here to witness the success of Buena Vista Logistics. At para na rin ipakilala ang tunay na investor na matagal nyo nang hinahanap." Inangat ni Serafina ang kanyang kamay, at sa ilalim ng liwanag ng dambuhalang chandelier, kumititap ang Alcantara signet ring sa kanyang daliri. Ang mga investors na naroon, na nakakakilala sa simbolo ng pinakamayamang pamilya sa Cebu, ay biglang napasinghap. "Hindi maaari." Ang pabulong na sabi ni Marcela, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tinitigan ni Serafina ang kanyang biyenan nang may matinding pait. "Akala niyo ba ang pagtatago kay Isabel ay sapat na upang mapatahimik ako? My team already found her, Marcela. At sa mga sandaling ito, ang iyong mga tauhan ay nasa ilalim na ng kustodya ng mga awtoridad." Naramdaman ni Serafina ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ngayong gabi, ang patuloy ni Serafina habang hinarap ang lahat ng mga panauhin. "Hindi lang ang pagnanakaw ni na Paulo sa aking personal na pera ang ibubunyag ko. Ipinapabatid ko rin sa inyong lahat na ang Alcantara Group ay opisyal na nang kumukuha sa Buena Vista Logistics. At ang unang utos ko bilang bagong may-ari," tumigil si Serafina at tumingin ng diretso sa mga mata ni Paulo, "ay ang palayasin ang bawat Buena Vista sa gusaling ito at sa bahay na aking pinondohan." Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid, bago mabasag ng isang malakas na sigaw ni Josefina. Ngunit bago pa makagalaw ang sinuman, pumasok ang mga legal counsels ni Serafina. Bitbit ang mga foreclosure documents na magpapabagsak sa pamilyang akala ay sila ang naghahari. "Ang bawat kasinungalingang itinayo ninyo sa loob ng 3 taon ay tila isang tore ng pasig, matatayog sa paningin, ngunit ang pundasyon ay gawa lamang sa buhangin na ngayoy tuluyan ng tinatangay ng agos ng katotohanan." Ang boses ni Serafina ay kasing lamig ng bakal habang naglalakad siya patungo sa gitna ng bulwagan. Ang bawat hakbang ng kanyang diamanteng takong ay lumilikha ng isang matatag na ritmo na tila ba isang orasan na nagbibilang ng nalalabing sandali ng mga Buena Vista. Sa likuran niya, dahan-dahang pumasok si Teresita Lualhati, bitbit ang isang laptop na konektado sa malaking projector na nakahanda sana para sa business presentation ni Paulo. "Sarah, stop this nonsense! Guards, bakit hinahayaan ninyong makapasok ang babaeng ito?" Ang sigaw ni Paulo, ang kanyang mukha ay nangingitim na sa halo-halong galit at matinding kaba.
Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa mga investors na ngayon ay nagsisimula ng magbulungan. Ngunit walang sumagot na gwardya. Ang lahat ng tauhan sa labas ay napalitan na ng mga security professionals mula sa Alcantara Group. Huwag ka nang mapagod sa pagsigaw, Paolo. Ang tanging makikinig sa iyo ngayong gabi ay ang mga taong niloko mo, ang mahinahong sabi ni Serafina. Tinanguan niya si Teresita. Biglang nagliwanag ang dambuhalang screen sa harap ng lahat. Ngunit sa halip na ang logo ng Buenavista Logistics, bumungad ang mga hanay ng bank statements at mga lihim na transaksyon. Ang bawat numero sa screen ay tila mga latay na humahagupit sa pagkatao ni Paolo. Narito ang digital ghost na akala ninyo ay nabura na ninyo. Ang deklara ni Serafina habang itinuturo ang mga dokumento. Ipinapakita rito na ang 10 milyong pisong pondo na dapat ay para sa expansion ng kumpanya ay dinaloy ni Paolo sa isang dummy account na nakapangalan kay Josefina. At ang bahay na ito, ang mansyong ipinagmamalaki ninyo? Isang bagong dokumento ang lumitaw sa screen. Isang titulo na may tatak ng bangko na kamakailan lang ay binili ng Alcantara Group. Paolo donated this house to Doña Marcela last month. Ngunit nakalimutan niyo yata na ang perang ginamit pambayad sa utang ng lupang ito ay galing sa trust fund ko na may conditional clause. Na kapag nagkaroon ng transfer of ownership nang wala ang pirma ko, ang kumpanya ko ang may karapatang mag-foreclose sa ari-arian. In short, Marcela, hindi mo pag-aari ang bahay na ito. Nakatira kayo sa loob ng aking bulsa. Nanigas si Doña Marcela. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na hinahawakan ang kanyang emerald necklace. Na tila ba iyon na lamang ang tanging bagay na magpapatunay na siya ay mayaman pa rin. Ang bango ng mamahaling alak sa kanyang paligid ay biglang naging amoy ng nabulok na pangarap. You deceitful girl! Ang hiyaw ni Marcela, ang kanyang kagalang-galang na maskara, ay tuluyan ng nagkadurog-durog. Pinlano mo ang lahat ng ito. Pumasok ka sa pamilya namin para lang sirain kami. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Serafina. Isang tawang puno ng hapis ngunit may dalang tagumpay. Pumasok ako sa pamilyang ito dahil minahal ko ang anak mo, Marcela. Pinili kong maging purita sa paningin ninyo dahil akala ko, ang pag-ibig ay sapat na. Pero itinuro ninyo sa akin na sa mundong ito, ang kabaitan ay itinuturing ninyong kahinaan at ang katapatan ay ginagawa ninyong kasangkapan. Lumapit si Serafina kay Paolo at tinitigan ito ng diretso sa mga mata. Ang lalaking ito ang minsang nangako sa kanya ng langit, ngunit siya rin ang nagmitsa ng kanyang impyerno. 3 taon akong naglingkod sa inyo, nang higit pa sa isang asawa. Pinakain ko kayo, binihisan, at isinalba ang kumpanya ninyo ng patago. Ngayon, tapos na ang panahon ng aking pagsasakripisyo. Dahan-dahang kinuha ni Serafina ang isang makapal na folder mula kay Teresita at inihagis ito sa paanan ni Paolo. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel sa marmol na sahig ay tila tunog ng isang kabaong na sinasara. Ang toreng pasig na itinayo ninyo ay gumuho na, Paolo, at sa ilalim ng mga guho nito, wala kayong matatagpuang kahit isang barya. Ang mukha ni Paolo ay larawan ng ganap na desperasyon. Ang bawat investor ay isa-isang tumayo at lumakad palabas, iniwan ang mga Buenavista sa gitna ng kanilang sariling kahihiyan. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang malakas na sigaw mula kay Josefina ang bumasag sa tensyon, habang pilit nitong itinatago ang kanyang bag na puno ng mga mamahaling gamit na balak niyang itakas. Ang bawat barya na itinapon ninyo sa aking mukha ay naging isang dambuhalang pader na ngayon ay nagkukulong sa inyo sa sarili ninyong kasakiman. Ang nakakarinding tunog ng mga sasakyan ng pulis sa labas ng mansyon ay tila isang malupit na musika na tumatapos sa marangyang gabi ng mga Buenavista. Sa loob ng bulwagan, ang mga mamahaling kristal at bulaklak na kanina lang ay simbolo ng tagumpay ay tila naging mga saksi na lamang sa isang kahiyahiyang pagbagsak. Humarap si Serafina sa pintuan kung saan pumasok ang mga awtoridad kasama ang isang pamilyar na mukha. Si Isabel, ang katulong na muntik ng maging biktima ng katusuhan ni Marcela, ay nakatayo sa likuran ng mga pulis. May bakas ng pasa sa kanyang braso, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapuran ng katarungan. Officer, huli sa akto ang babaeng iyan, ang mahinahong sabi ni Serafina habang itinuturo si Josefina. Anong karapatan ninyong hawakan ako? Hindi niyo ba alam kung sino ang pamilya ko? Ang nagwawalang sigaw ni Josefina habang pilit na kinukuha ng isang pulis ang kanyang bag. Nang mabuksan ang bag,
Bumuhos ang mga mamahaling alahas at mga credit cards na nakapangalan kay Serafina Alcantara. Miss Josefina Buenavista, you are under arrest for grand theft and credit card fraud, ang mading sabi ng opisyal. Ang malamig na tunog ng bakal na pumulupot sa mga pulso ni Josefina ay tila isang pinal na hatol na nagpatahimik sa buong silid. Mama, Paulo, tulungan niyo ako! Ang desperadong hiyaw ni Josefina habang kinakaladkad siya palabas. Ngunit si Doña Marcela ay tila nawalan na ng lakas. Napasandal ang matanda sa isang haligi. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng kanyang suot na terno. Ang emerald necklace na kanina lang ay ipinagmamalaki niya ay dahan-dahang dulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri at tahimik na lumapat sa sahig, isang dumi na wala ng halaga. Serafina, anak. Ang boses ni Paulo ay biglang nagbago. Wala na ang lamig, wala na ang katusuhan. Dahan-dahan siyang lumapit at lumuhod sa harap ni Sarah. Sinusubukang hawakan ang laylayan ng kanyang gown. Love, please, let's talk about this. Nagawa ko lang naman ang lahat ng iyon dahil sa pressure ni Mama. I love you, Sarah. Alam mo yan. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Serafina. Tiningnan niya ang lalaking 3 taon niyang minahal. Ang lalaking akala niya ay kanyang magiging kuta. Nararamdaman niya ang matinding hapdi sa kanyang puso, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa matinding pagkadismaya sa isang taong hanggang sa huli ay hindi kayang maging totoo. Paulo, tumayo ka riyan. Huwag mong madungisan ang aking damit ng iyong mga peking luha. Ang malamig na utos ni Serafina. Sarah, please, give me a second chance. We can start over. Ngayon alam ko na ang totoo. We can lead the Alcantara business together. Ang pagsusumamo ni Paulo, ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Huminga ng malalim si Serafina, nilalanghap ang bango ng kalayaan na unti-unting pumapalit sa amoy ng kataksilan. Second chance? Paulo, hindi ka humihingi ng patawad dahil mahal mo ako. Hindi ka nagmamakaawa dahil nagsisisi ka sa bawat gabing pinagtrabaho mo ako na parang hayop habang ikaw ay nagsasaya sa pera ko. Yumuko si Sarah at tinitigan ng malapitan ang mga mata ni Paulo. Nagluluhod ka ngayon dahil nalaman mong wala ka ng pera. Nagmamakaawa ka dahil alam mong sa labas ng mansyong ito, ikaw ay wala ng kahit na anong halaga. Ang I love you mo ay kasing hungkag ng bank account na iniwan ko sa iyo. Humarap si Serafina sa kanyang mga legal counsel. I-proceed ang lahat ng kaso laban kay Paulo Buenavista para sa falsification of documents at embezzlement. At siguraduhin ninyong ang bawat butil ng bigas na kinain nila mula sa pawis ko ay maibalik sa aking kumpanya. Habang isinasakay si Paulo sa isa pang sasakyan ng pulis, lumingon siya kay Sarah sa huling pagkakataon. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Si Doña Marcela naman ay naiwang mag-isa sa gitna ng sala, nakatingin sa kawalan habang ang mga tauhan ni Serafina ay nagsisimulang idikit ang mga foreclosed notices sa bawat pader ng mansyon. Tumalikod si Serafina, hindi na nilingon ang mga guho ng kanyang nakaraan. Sa bawat yabag niya palabas ng mansyon, naramdaman niya ang paggaan ng kanyang dibdib. Ang karma ay hindi lamang dumating para sa mga Buenavista. Dumating din ito para sa kanya bilang isang pagkakataon upang muling isilang. Ang kalayaan ay hindi isang regalong ibinibigay ng kusa, kundi isang kayamanang kailangang bawiin mula sa kuko ng mga mapagsamantala, gaano man kapait ang presyong kailangang bayaran. Sa gitna ng malalim na gabi, dahan-dahang lumabas si Serafina mula sa mansyon ng mga Buenavista. Ang bawat hakbang niya sa pulang karpet na kanina lang ay naging saksi sa kanyang tagumpay, ay tila ba mas magaan na ngayon. Wala na ang mabigat na kadenang dinala niya sa loob ng 3 taon. Ang hangin sa labas ay hindi na amoy lason. Ito ay may dalang samyo ng papalapit na ulan at ng bagong pag-asa. Huminto siya sa tapat ng sasakyan at dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay. Tinitigan niya ang kanyang wedding ring sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ang gintong ito ay sumisimbolo sa bawat gabing inilaan niya para sa isang pangarap na sa huli ay isa lamang palang magandang bangungot. Sa isang marahang pagkilos, hinubad niya ang singsing. Hindi niya ito itinapon ng may galit. Sa halip, dahan-dahan niya itong binitawan sa gitna ng driveway. Ang tunog ng pagtama ng metal sa semento ay tila isang huling tuldok sa kabanata ng kanyang buhay sa Pasig. Miss Sarah, handa na po ang private jet natin patungong Cebu. Ang malumanay na boses ni Teresita. Ang matandang manager ay nakatayo sa tabi ng pintuan ng sasakyan.
Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagkilala sa tatag ng babaeng nasa harap niya. Sumakay si Serafina sa sasakyan nang hindi na muling lumilingon. Habang dahan-dahang lumalayo ang mansyon sa kanyang paningin, naramdaman niya ang isang uri ng pagod na ngayon lamang niya naramdaman. Isang pagod na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang presyo ng kanyang kalayaan ay ang pagkawala ng kanyang pananampalataya sa pag-ibig na walang kapalit. Ngunit ang kapalit nito ay ang muling pagkakahanap sa kanyang sariling dangal. Pagdating sa Cebu, ang sikat ng araw ay sinalubong siya ng may kakaibang init. Ang amoy ng dagat at ang ingay ng lungsod na kanyang kinalakihan ay tila mga bisig na yumayakap sa kanya. Sa labas ng airport, nakatayo ang isang matandang lalaki na may kagalang-galang na tindig. Si Don Vicente Alcantara. Nang magtama ang kanilang mga mata, hindi na kinailangan pa ng maraming salita. Dahan-dahang lumapit si Serafina at niyakap ang kanyang ama. Naramdaman ni Sera ang pagtulo ng kanyang mga luha sa balikat ng kanyang ama, hindi na luha ng sakit, kundi luha ng isang anak na sa wakas ay nakauwi na sa kanyang tunay na tahanan. Patawad tay, akala ko kasi. Ang pabulong na sabi ni Sera, ang boses ay basag sa emotion. Hinaplos ni Don Vicente ang buhok ng kanyang anak. Hush, Serafina. Ang hiyas ay kailangan munang dumaan sa matinding init bago ito tuluyang kuminang. Hindi ka nagkamali sa pagmamahal, anak. Ang pamilya Buenavista ang nagkamali sa pagpili ng taong sasaktan. Dinala siya ng kanyang ama sa kanilang ancestral home na nakaharap sa dagat. Habang naglalakad si Serafina sa dalampasigan, hinayaan niyang basain ng mga alon ang kanyang mga paa. Ang bawat paghampas ng tubig sa buhangin ay tila naghuhugas sa bawat bakas ng duster at mantsa ng alak na itinatatak sa kanya ni Marcela. Naramdaman ni Serafina ang kapayapaan sa gitna ng Cebu sunset. Ang kanyang 3 taong pagiging purita ay tapos na. Ngunit sa likod ng katahimikang ito, alam ni Serafina na ang kanyang pagbabalik ay hindi lamang para magpahinga. May mga bagong responsibilidad na naghihintay, at ang bawat babaeng biktima ng katulad na pang-api ay nangangailangan ng isang kamay na hihila sa kanila mula sa putikan. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono habang pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw. Galing ito kay Isabel, na ngayon ay ligtas na at kasama na ang kanyang anak sa isang probinsyang malayo sa impluwensya ng mga Buenavista. Salamat, Serafina. Binigyan mo kami ng bagong buhay. Isang lihim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Serafina. Ang kanyang kabanata bilang asawa ay tapos na. Ngunit ang kanyang kabanata bilang isang Alcantara na may malasakit sa iba ay ngayon pa lamang magsisimula. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa kung gaano kakailalim na hulog, kundi sa kung paano ka tumayo nang mas matayog kaysa sa mga taong minsang nagpabagsak sa'yo. Sa loob ng pinakamataas na palapag ng Alcantara Tower sa Cebu, nakatayo si Serafina sa harap ng dambuhalang bintanang salamin. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mukha, ngunit hindi na ito ang nakatutunaw na init ng palengke na dati niyang tinitiis. Ito ay ang liwanag ng isang bagong yugto. Nakasuot siya ng isang pasadyang itim na terno, at ang kanyang bawat galaw ay naglalabas ng bango ng mamahaling sampagita at tagumpay. Wala na ang Serafina na tinitingnan lamang sa laylayan. Ngayon, siya na ang nagpapatakbo ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa. Isang marahang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Pumasok si Teresita, na ngayon ay tumatayong chief of staff ni Serafina. May dala itong isang folder, ngunit may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha, isang halo ng pait at katarungan. Miss Sarah, may isang lalaki sa lobby na nagpipilit na makausap kayo. Ang ulat ni Teresita. Wala siyang appointment at mukhang galing siya sa matinding hirap. Alam na ni Serafina kung sino ang tinutukoy nito. Hinayaan niyang lumipas ang ilang minuto bago siya nag-utos na papasukin ang panauhin. Nais niyang iparamdam sa lalaking iyon ang bigat ng bawat segundong ginugol niya sa paghihintay ng pagmamahal na kailanman ay hindi dumating. Nang bumukas ang pinto, pumasok ang isang lalaking halos hindi na makilala ni Serafina. Si Paulo Buenavista. Ang lalaking dati ay laging maayos ang suot at puno ng kayabangan, ay ngayon ay mukhang isang basang sisiw sa gitna ng unos. Gusot ang kanyang suot na polo, mahaba ang balbas, at ang kanyang mga mata ay lubog na sa puyat at gutom. Nanigas si Paulo nang makita ang anyo ni Serafina. Ang babaeng dati ay pinagsilbihan siya sa loob ng 3 taon, ay ngayon ay nakaupo sa isang trono ng kapangyarihan
na kailanman ay hindi niya maabot. Sera, Sera please, ang gumaralgal na boses ni Paulo. Humakbang siya palapit ngunit mabilis siyang hinarang ng 2 gwardya. Nabalitaan ko ang tungkol sa'yo. Hindi ko akalain. Patawarin mo ako, Sera. Naghirap kami simula nang kunin mo ang mansyon at ang kumpanya. Si Mama may sakit na ngayon at walang pambayad sa ospital. Si Josefina nasa loob pa rin ng kulungan. Tumingin si Serafina kay Paulo nang walang kahit anong emosyon. Ang galit na dati ay nag-aapoy sa kanyang dibdib ay napalitan na ng isang malalim at malamig na katahimikan. Bakit ka naririto, Paulo? Ang mahinahon niyang tanong. Bagaman ang bawat salita ay may talim ng isang pinal na hatol. Kailangan ko ng trabaho, Sera. Kahit ano. Kahit bilang driver o janitor sa kumpanya mo. Ang pagsusumamo ni Paulo habang dahan-dahang lumuluhod sa harap ng mesa. Gagawin ko ang lahat, makabawi lang ako. Mahal kita, Sera. Alam kong narito pa rin sa puso mo ang pagsasama natin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Serafina. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa tapat ni Paulo. Dinampot niya ang isang barya mula sa kanyang mesa at dahan-dahang binitawan ito sa paanan ng lalaki. Katulad ng ginawa ni Doña Marcela sa kanya noong gabi ng fiesta. Ang pag-ibig, Paulo, ay hindi isang utang na loob na binabayaran ng pagmamakaawa. Ang malamig na sabi ni Serafina. Binigyan kita ng 3 taon ng buhay ko. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng yaman ko nang hindi mo alam. Pero ang isinukli mo sa akin ay kahihiyan at pagtataksil. Yumuko si Serafina at bumulong sa tenga ni Paulo, sapat na upang manginig ang buong katawan nito. Hindi ka naririto dahil mahal mo ako. Naririto ka dahil wala ka ng pera. At sa mundong ito ng mga Alcantara, ang mga taong walang dangal ay walang puwang sa aking hapag. Tumayo ng tuwid si Serafina at binalingan ang kanyang mga gwardya. Ilabas niyo na siya at siguraduhin ninyong hindi na muling makakatuntong ang pangalang Buenavista sa anumang gusali na pag-aari ko. Habang kinaladkad si Paulo palabas ng opisina, naririnig ni Serafina ang desperadong pagsigaw ng kanyang pangalan. Ngunit ang bawat hiyaw nito ay tila isang musikang unti-unting naglalaho sa hangin. Nang muling bumalik ang katahimikan, tumingin si Serafina kay Teresita. Nasaan si Isabel? Nasa labas po siya, Miss Sarah. Hinihintay ang inyong utos para sa pag-aaral ng kanyang anak, ang sagot ni Teresita. Papuntahin mo siya rito at sabihin mo sa kanya, ang bawat Alcantara ay marunong tumanaw ng tunay na antin sa mga taong nanatiling tapat sa gitna ng dilim. Naupo muli si Serafina sa kanyang silya. Ang bango ng kanyang opisina ay naging mas matamis. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa pagpapatunay na ang isang pusong winasak ay kayang bumuo ng isang imperyong hinding-hindi na muling mayayanig ng sinuman. Lumipas ang 1 taon, na parang isang mahabang panaginip na dahan-dahang nagigising sa isang maliwanag at payapang umaga. Sa balkonahe ng ancestral home ng mga Alcantara sa Cebu, nakatayo si Serafina habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagpinta ng kulay ginto at lila sa malawak na karagatan. Ang simoy ng hangin ay may dalang alat ng dagat, at ang matamis na halimuyak ng mga sariwang bulaklak sa hardin, isang amoy na hindi na nakakasakal, kundi nagbibigay ng puwang para sa isang pusong pagod na muling huminga. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib, na tila isang dambuhalang batong matagal niyang dinala. Napagtanto ni Serafina na ang tunay na kapatawaran ay hindi pala para sa mga taong nanakit sa kanya, kundi para sa kanyang sarili. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa 3 taon na hinayaan niyang maging anino siya ng ibang tao. Ang mga Buenavista ay naging mga pahina na lamang sa isang lumang aklat na hindi na niya kailangang muling buksan. Nabalitaan niyang si Doña Marcela ay namumuhay na ngayon sa isang maliit na paupahang kwarto, malayo sa karangyaan, habang si Paulo ay patuloy na naghahanap ng paraan upang mabuhay sa gitna ng kahihiyan. Hindi siya naghihiganti ng may galit. Hinayaan lamang niya ang tadhana at ang batas na gumawa ng nararapat na balanse. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Ang sagot ay nakikita sa bawat kislap ng kanyang mga mata tuwing tinitingnan niya ang kanyang pamilya. Sa ibaba ng hardin, nakikita niya si Isabel na masayang pinapanood ang kanyang anak na naglalaro, malaya sa takot at gutom. Si Teresita naman ay dahan-dahang lumapit sa kanya, may dalang mainit na tsaa at isang ngiting puno ng katapatan. Dito sa gitna ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya, nahanap ni Serafina ang tunay na kahulugan ng tahanan.
Ang katahimikan sa paligid ay naging isang kaibigan, isang kumpas ng ganap na katiwasayan, na tanging ang isang babaeng nakatayo sa sariling mga paa ang makakaunawa. Sa mga kababaihang nakikinig sa kanyang kwento, isa lamang ang nais iwan ni Serafina bilang aral. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang duster na ginagamit upang punasan ang dumi ng ibang tao. Ang pamilya ay hindi dapat maging dahilan ng iyong pagkawala. Ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kahusay magtiis, kundi sa kung paano niya matapang na binabawi ang kanyang sariling dangal mula sa putikan. Ang kalayaan ay hindi isang regalong ibinibigay. Ito ay isang kayamanang pinaghihirapan at pinoprotektahan. Habang ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglalaho, narinig ni Serafina ang pagpihit ng doorknob ng kanyang opisina. Isang lalaki ang pumasok, isang matandang kaibigan at tapat na katuwang sa negosyo na matagal nang naghihintay sa kanyang muling pagbubukas ng puso. Walang mabilis na pangako, walang mabulaklak na salita. Isang sulyap lamang ng paggalang at pagkilala sa kanyang pagkatao. Sarah, handa na ang lahat para sa hapunan, ang malumanay na boses ng lalaki. Ngumiti si Serafina, isang ngiting totoo na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Huminga siya ng malalim, nilalanghap ang bango ng kalayaan na mananatili sa bawat hakbang ng kanyang bagong simula. Si Serafina Alcantara ay hindi na ang asawang itinapon. Siya na ang reyna ng sarili niyang mundo, malaya, matatag at punong-puno ng pag-asa.